So unti-unti, 2026, malulusutan na naman ni Inday Sara yung panibagong impeachment complaint laban sa kanya na pinaiingay ng mga makakaliwa at saka nito ni Erwin Tulfo. Huli na ni Erwin yan ha, putangin na nyo naman pagka yan nagre-electionist pa yan at nanalo yan, tanga na talaga kayo. Huwag na tayo magboto ng mga Tulfo, putangin na mga salot yung mga yan. Yung isa, may napapabalita pa, si Rapi Tulfo daw, putangin na manyakol ha, kayo talaga, mga balibalita nyo, wag ganun. Meron daw isang Viva Max na na babaeng, may R daw yung pangalan tsaka may F. Ang laki daw magtip-tip pa lang yun ha. Pucha manyakis, may asawa na, may mga anak na, may mga anak ng mga balyena eh. Mag-aasawa kasi ng pangit tas mabababae. Yan ang hirap. Joke lang po yun ha. Joke lang yun. Mag-aasawa ng pangit tapos magbababae. Walang hiya talaga. Diyos ko po. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag. Ay, magandang araw mga banateros. Ito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa YouTube, Boss D. At panibagong araw, panibagong kwentuhan session. Dito sa Land of the Rising Sun, napasasakatin na naman natin ang mga ulo at ay balong-balong ng puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga salot sa lipunan. Lahat ng mga buwisit, switik, lahat ng mga kupal, kumag, lahat ng mga kawatan, magnanakaw, sindikato, mga demonyo, satanas, hudas, barabas, estas. Yun ay update lang ha. Maraming salamat doon sa nagpadala ng 10,000 GCash sa atin ha, para pandagdag doon sa ating ibibigay sa December 23 pang Noche Buena. So magla-live tayo dito sa YouTube and Facebook. Magla-live tayo ng 23 hapon para pagbigay natin ng pera, hindi nila magagastos pang Noche Buena yun para bukas. Kasi pag ibinigay mo na ngayon, ang dami kasi nagme-message sa akin, wala na daw silang pangkain. Noche Buena ba ngayon? Matigas ang ulo, kaya yan problema sa mga Pilipino, titigas ng ulo eh. Sinabi na ng Noche Buena manghihingi na agad ng pang Noche Buena, tagal-tagal pa ng Noche Buena. Di wala pag binigay natin ngayon yan, di nakahangan na kayo sa December 24. Yun nga yung pinaghahandaan natin yung December 24 na na tayo ay makakapagsalo-salo. Talaga, masyado kayong mga sugapa. Antayin nyo yung kaya tayo mamimigay December 23 ng hapon para hindi nyo magastos kinamagahan, diretso palengke. Yung budget nyo, current na budget nyo, may madadagdagan natin ng 1,000 kahit papaano. Masaya man yung mga family ninyo, anak ninyo, hindi man natin sila mabilan ng magarbong regalo, pero at least yung kakainin natin, yung gabi na yon, makakalimutan man natin yung mga problema natin sa buhay, paghihirap natin sa buhay, di ba? So nakadagdag po tayo ha. Meron tayong 10,000 na nadagdag sa GCash natin at meron pang 3,000 si Ate Mayel dyan sa Europe, sa Paris. Napakabait niyan, kaibigan natin yan. Mantakin mo, mapagbigay pa siya. Wala nang kidneys yan. Nagdadialysis na yan ha, dyan sa Paris. Pero kita mo naman na tumulong pa rin. And may nag-comment din sa akin dito sa YouTube eh. Nagsabing mag-pledge din daw siya para sa 3 tao. Kahit pa ilang tao, 1 tao lang kaya mong tulungan, 2, 3, go lang. Message lang kayo sa akin. Ipapakita natin sa inyo, transparent man tayo. Makikita nyo, papakita natin kung magkano yung makokolekt natin sa GCash. Papakita ko mismo ngayon. Ito laman ng GCash natin. Tapos pamimigay natin yan lahat. Kung makabuo tayo ng 100K, di 100 na katao yan. 100 na pamilya yan. Simple lang man ang mechanics. Ang mechanics lang naman natin, kailangan naka-follow sa Boss Dada TV Facebook page. Naka-follow sa Boss Dada 2.0. Ayan nasa ibabaw, yung YouTube channel na yan. At saka sa Boss Dada channel. Ito, dito sa channel na ito. Yun lang ang mechanics natin. Kasi nagpapaligsaan kami nila Banat eh. Si Banat ba meron siyang question and answer. Pag nasagot mo, may 500 ka. Dito, papakita mo lang na ikaw ay nakasubscribe at nagsishare ng mga video sa mga channel na yan. Meron ka ng 1,000 pandagdag lang. Hindi naman natin kayang tustusan lahat eh. Tulong lang, makatulong. Diba? So sa mga gusto pang tumulong dyan, sa mga gustong magdagdag, message lang kayo. Ang ating GCash ay 0998952239. Ulitin natin ha. 0998952239. Yan yung GCash natin. Boss Dada. Pagka nagpadala kayo dyan, papakita natin, tapos i-highlight natin dito sa ating channel sino yung mga nagpadala para maibigay natin. And live, magbibigay tayo at ipapakita natin, ipopost din natin sa Facebook yung mga nanalo. I-blur ko man yung mga numbers ninyo. Pero kailangan natin i-post doon para naman for transparency, makita na lahat talaga nung natin, pledge. Kasi ako, ang kaya ko lang i-pledge, 30K. Wala naman akong pera. Hanggang 30K lang. Babawasan ko yung budget ko dito ng 30K para ipamigay sa inyo. Yung 30K ko dito, siguro abot na ng mga 2 linggong kainan ko yun. Hindi ako kakain ng 2 linggo. By the way, salamat kay Doc Miguel Baker ha, kasi pinabaunan niya kami ng GLP-1, yung Baker Slim. So magtuturok ako ng Baker Slim dito para akong addict, tuturokan ko yung sarili ko. Maraming salamat kasi yun nga, since naka Baker Slim ako, makatipid ako sa pagkain. Isang beses lang din ako kumakain ngayon dito. Kailangan i-maintain natin yun para hindi tayo tumaba. Tapos may marapit din akong gym dyan, Anytime Fitness, walking distance. So same routine, para lang din tayo nasa Pilipinas. We work out, we vlog, tapos maggala-gala, hindi ba? Yung lang, para lang matanggal naman yung isip natin sa mga misfortunes natin dyan sa Pilipinas kahit na papaano. So yun ha, December 23. Magla-live tayo at tubang papatulong tayo kay Anharot. Meron na tayong 10,000 plus 3. Magbibigay pa daw si Anharot ng 5K. So meron na tayong 10,000 plus 8. So meron na tayong plus 18. Hindi ba? Tapos si Jing Corpus magbibigay daw ng 3. 10,000 plus 8, 18 plus 3, 21. Imagine mo, may 51 na tayong mapagbibigyan. Meron ng 30 sa akin, tapos
Ganun lang, tulungan lang para syempre baka lang kung meron lang diyan mga nakaluwag-luwag, yan natin. Basta makikita niyo yan, 30 kung ilang mako-collect natin, ganung karaming winners yung ipo-post natin diyan sa Facebook na mabibiyayaan natin as a community because Boss Dada TV is a community. It's not just a channel, a political vlog channel. This is also a community that helps each other and fight for each other. Di ba? Saan ka pa? Sige na, magatid tayo ng mga kwentuhan. Syempre mainit nga yung kay Guanzon, kay Bing Guanzon, kasi kahapon medyo bitin yung ating kwentuhan tungkol dyan. Pakikita natin yung mismong balita ng TV kasi inaano to tinitwist ito Uy, ba't wala ako? Wait lang tinitwist kasi itong tawag din yan, tinitwist itong istorya na ito. Sinasabi na si Bing Guanzon daw walang modo, mata pobre. Ito nga si Llamas nakikiepal pa so bumaba daw yung self-esteem niya. Wala daw siyang Rolex at saka wala daw siyang Gucci. Putang ina mo, problema mo na yan. Kung wala kang Rolex, wala kang Gucci, tapos mayabang kang putang ina mo ka, problema mo yan. Kasi dito, ang issue dito, sinabihan si Guanzon na wala ka bang pera, wala kang pambili ng mask. Puta, ininsulto mo yung tao may pera yung tao. Naka-Dior na bag yung tao. Naka-Gucci na sapatos yung taong ininsulto mo, tas ikaw putang ina mo naka-plastic bag ka lang kung makapag-asta ka sa akin. Hindi ba nakikita nyo dito pag minamata tayo, pag minsan nag-Facebook live tayo, minamata tayo, anong ginagawa natin? Finiflex natin kung ano yung meron tayo. Bakit? Kasi minsan yung mga putang inang niya, mahilig manita, yung mga putang ina niya na mahilig maliit sa tao, yun yung mga walang pera. Yung mga putang ina makapagyabang ng kanilang mga visa, single entry naman. Pukin ang ina nyo. Yung makapagyabang ng kanilang mga travel abroad, hindi naman sila ang gumasta, ibang tao. Ina nyo, ang yayabang ninyo. Napakayayabang, tapos wala namang mga sinabi sa buhay. Ganyan kasi dito sa Pilipinas Minsan dito sa Pilipinas yung mapangmata, sila pa yung mga dukha. Di ba marami akong mga ganyang kilala. Putang ina, nakapunta lang sa ibang bansa, akala mo ang laki-laki ng ginastos doon. Putang ina, nakitulog lang naman sa kakilala. Kaya nga ako, every time na may nagyayabang sa akin, pinakikita ko na tangina ninyo, hindi tayo level. Hindi tayo magkakapareho. Ako, dito sa Japan, alam niyo ba magkano ang per night sa hotel ko? 10,000. Discounted pa yun Naghahanap ako ng mura, yun ang pinakamura kong nakita. Mantakin mo, 10,000 per day na hotel for 30 days. Magkano yan? Puta, hotel ko pa lang 300,000 na. Just because I want to really enjoy. Dahil deserve ko naman to. Nagtrabaho naman ako ng isang buong taon ng masipag naman ako. And deserve ko naman, napasayahin yung puso ko. Life is short. Mamaya mo, bukas, may mangyari sa yung masama. Nasaan nangyari dun sa mga pinaghirapan mo. Hindi mo man na-enjoy, di ba? So tayo ganun, nag-iipon tayo hindi para magbakasyon ng tipid. Pag nagbakasyon ako, talagang bakasyon. Nung nagpunta ako diyan ng Europe, imaginein mo, nagpunta ako ng Europe, sagot ng SMNI yung pamasahe ko, sagot ng SMNI yung hotel ko. Alam niyo ba na gumastos ako ng 1 million pa diyan? Hindi naman. Close to 1 million, at least 700K. Ganun pa rin ang ginastos ko. Samantalang kaya sabi ko sobrang mahal talaga ng Europe. Pero what I'm saying is, alam mo yun yung ikaw, you're trying your best para at least ma-feel mo na you're okay, ma-feel mo na you are blessed, at yung lahat ng mga blessings mo kahit papaano, ini-enjoy mo. Tapos biglang may isang tao mangmamaliit sa'yo. Putsang ina, naka-boss kang t-shirt, tapos yung nangmamaliit sa'yo naka-bench. Di ba? Yung nangmamaliit sa'yo naka-G-Shock, tapos putang ina, ikaw naka-Rolex, naka-ahon ka na sa kahirapan, tapos putang ina, minamaliit ka ng isang mahirap. Magwawala ka talaga, di ba? Ipaparamdam mo talaga sa kanya na putang ina ka, wag kang mayabang. Nakahanap ka ng katapat. Hindi ba? Kaya maraming mga nagsasabi na wala daw modo. Hindi. Putang ina, lahat ng tao mawawalan ng modo kung mamaliitin ka ng mas maliit pa sa'yo. Lalo na sa sariling bayan mo. Isa pang foreigner. Sabi ko nga sa'yo, kahit gaano kalaki yan. Alam mo, nung ako'y nasa Rotterdam, nung ako'y nagtatrabaho pa doon, putang ina, nakikipagsuntukan ako araw-araw sa Egoy. Wala akong pakialam. Basta dala-dala ko yung dala-dala ko yung itlog ko. Kahit saan ako magpunta, kahit dito, mapaaway ako dyan, makikipagsuntukan ako dyan, kahit mapauwi ako bukas din. Wala akong pakialam, di naman ako taga rito, taga Pilipinas ako. Ganyan din ako, makikipag-away din ako. So sa ang daming mga dilawan tae. Sabi ko nga sa inyo, na-expose talaga ng todo-todo yung mga dilawan tae dito. Kasi yung mga dilawan tae galit sa China Galit sa China, galit sila sa Chinese. Kita mo, galit sa China si Bongbong Marcos at administrasyon niya. Dinidemonize nila yung China. Anong ginawa ni Bongbong Marcos doon sa Bukana Bridge? Inangkin niya yung trabaho na wala naman siyang ginawa, nagawa ng China. Dinonate ng China ang nagawa ng proyekto, pero inaangkin niya. So, putang inang yan. Galit siya sa China, pero nagnanakaw siya ng gawa ng China. Yan nga yung sinasabi natin, nagalit na galit kayo sa China, putangin ninyo, lahat ng mga made in China nyo nagamit, itapon nyo. Diyan yun lumalabas. Dahil mga ipokrito kayo. Ngayon, itong mga dilawan tae, ito si Llamas, at ito si Jam Maligno, putangin yan. Inaan nila si Guanzon, putangin ninyo, miski ako ganyan din, baka nga sinapak ko pa yan. Buti nga si Guanzon, dinaan niya lang sa legal. Abogado yan, you know you're right, di ba? Matapang man yan si Guanzon, may ikipagsuntukan yan sa lalaki din yan. So pag minaliit mo yan siya, lalo sa sarili niyang bayan, sa lugar niya pa, mantakin mo, taga dyan siya, sa Rockwell. Taga dyan siya sa Makati, kilala niya yung mga tao dyan, lagi-lagi siyang nandiyan, biglang may dayo, tapos yung dayo magyayabang. Putang ina sa amin barangay, dyan sa amin sa Cubao, pagka hindi ka taga dyan, ang yabang mo, putang ina, huling gabi mo na dyan. Bubugbugin ka talaga ng mga tao dyan. Ganun din, pag pumunta ka sa basketballan namin, kami ang may-ari ng basketballan dyan. Pagdating mo dyan, maninira ka ng mga player sa barangay namin. Putang ina mo, babasagin ang mukha mo talaga. Hindi pwede yan. Kapag kadayo ka dyan, hindi ka taga dyan. Panggap, alam niya kasi, itong tarantadon to, alam niya na yung lugar na yan, pasyalan ng mga mayayaman. Pumunta sila dyan, bumili sa Crate and
barrel, putang ina ka, sa creeping barrel ka lang bibili ng mga gamit mo, ang yabang-yabang mo. May dala-dalang plastic bag, o tapos mangmamata ka ng tao, nagkamali siya. Tsaka isa pa, mamatahin mo, matanda, o hindi ba? Tsaka pagsasabihan mo matanda, wala kang modo. Sabihan mo yung matanda na, umuubo ka, ba't di ka na lang umuwi? Putang ina mo, nanay ba kita? Putang ina ka, hindi ko naman kinuha yung pananggasolina ko papunta rito sa'yo. Bakit mo ko uutusan? Hindi nga kita pinakikilaman, hindi nga kita kilala eh. Sabi ko, sa akin nangyari to, putang ina, malaking problema talagang kakaharapin nitong kupal na ito eh. Oh, so ang daming mga linis-linisan. Ngayon, kumakampi sila dito sa Chinese. Na half Chinese ba to? Chinese ba to? O ewan ko. Ibang lahi, kumakampi sila dito sa incheck na ito. Dito sa away na ito. O akala ko ba yung mga dilawan tayo, yung mga loyalista galit sa China? Bakit kumakampi kayo ngayon dito sa Chinese? Bakit yung kababayan nyo na binastos ng Chinese, dahil kalaban nyo sa politika, putang ina ninyo, mas inaano nyo, mas pinapaboran nyo pa yung kalaban nyo sa politika. Yung pala yung kalaban nyo sa politika kaysa dun sa Pilipino. Di ba? Putang nasa ng pagiging makabayan nyo. Kaya nga sabi ko nga talaga, itong mga dilawan tayo, at saka itong mga loyalista, putang ina mga bobo talaga yan. Yung mga utak niyan, putya, inaagiw na talaga. Oo. Kasi ako, kahit na siguro, halimbawa, si Rizon Tiberos, ginanito, dyan, ng ibang lahi, I would defend, and I will defend Rizon Tiberos. Why? Ang ina, you will never take sides with the outside of your family. Di ba? Ganun yun eh. Kahit na ito kapatid mo, kagalit mo yan, pag may kaaway yung kapatid mo, putya kaaway mo rin yan. Ganun yan. Magkakamag-anak tayo, isang lahi tayo, tapos kakampi kayo sa ibang lahi. Ulul. O ganyan din naman kayo sa China at saka sa Pilipinas, hindi iba nang usapan kapag teritoryo na yung pinaglalaban. Oo, lalo na kung wala ka namang alam dun. Iba nang usapan kapag tao sa tao na. Chinese na tao, Pilipino, sa bayang Pilipinas, tapos binubugbog tayo dito mismo sa loob ng Pilipinas. Ibang usapan yun. Pero yung dyan nangyayari sa labas, putya, usapang political yan, leave it to the experts. Leave it to the experts. If you don't know anything about it, don't talk about it. Plain and simple. Di ba? Hindi ka naman diplomat, hindi ka naman tawag dito foreign relations scholar. Di ba? I mean, foreign policy scholar, di ka naman, wala kang karapatang magsalita diyan. Pero ibang usapan dito, hindi na to normal na agawan lang sa disputed na isla diyan sa South China Sea, Southwest Philippine Sea, kung ano man tawag niyo diyan. Ito dito na sa Pilipinas, sa neighborhood mo, merong tao hindi taga doon tapos nag-aastang may-ari. O papalag ka, hindi ah. Diyan tayo kilala mga Pilipino, papalag tayo. O pakinggan natin tong balitang ito. Viral si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon matapos makunang nakikipagtalo sa umano'y mag-asawang Chinese habang nasa mall. Sinita raw kasi siya dahil lang sa pag-ubo. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainier Pawi. Keep your seat, madam! Keep your seat! You don't go out to the mall! Why are you here with your seat? Nanggagalaiti sa galit si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon habang kausap ang umano'y Chinese na mag-asawa sa loob ng isang mall sa Makati kagabi. Makikita rin na dinuduro-duro ng abogada ang lalaki habang hinihingi ang pangalan nito. Mga pobre! Hindi ka nga naka-Rolex! Yun yung punto dun eh. Yan yung hinighlight nila. Hindi ka nga naka-Rolex, hindi ka nga naka-Gucci. Ako pa ang pinili mo. Di ba ngayon ang sinasabi nila dito ng mga dilawang ulul na kesyo matapobre masyado. Putang inang yan. Paano naging matapobre si Guanzon? Naging matapobre si Guanzon kasi naunang naging matapobre etong kaaway niya. Kasi sinabi niya gago, matapobre. Ibig sabihin minatas siya. Kung titingnan mo yung statement niya, minatas siya. So naging matapobre si Guanzon dahil minatas siya? Siya nga ang minatay. So itong mamang ito, minamata siya na wala siyang pera pambili ng face mask. Putang ina mo, bakit mo sasabihin wala akong pera? Taga dito ako sa Rockwell. Ang mahal ng property dito sa Rockwell. Isa pa, pasyalan ng mayayaman to, nandito ako araw-araw. Naka-Dior ako na bag. Naka-Gucci ako na sapatos. Naka-Rolex ako, tapos sasabihin mo ako na matapobre. Siyempre, pag minata mo ako, titingnan ko, halimbawa, sabihan mo, ang pangit mo. Siyempre, titingnan ko kung maganda ka ba, pogi ka. Pero kung putang ina mo, mas pangit ka sa akin, tapos tinatawag mo kung pangit, tarantado ka. I-highlight ko lahat ng bukbuk sa mukha mo. Sabihin ko, may ketong ka dito, may baktol ka dito, meron kang chikinini dyan. Lahat yun papansinin ko, bakit? Kasi sinita mo ko Sasabihin mo, pangit ako mas pogi ko sa'yo. Hindi ba? Sabi ng nanay ko. So, ganun din. Kaya sabi ni Guanzon, putang ina nito, pinagtitripan ako nito, sinasabi nito, wala akong pera, mahirap ako. Naka-Rolex ako, naka-Dior ako na bag, naka-Gucci ako na sapatos. Putang ina niyan, itong attire ko lang na to, get up ko na to, pukinang inan to, kabuhayan mo na. Kaya ginanon niya, putang ina ka, mamatahin mo ko. Hindi ka nga naka-Rolex, hindi ka nga naka-Gucci. Putang ina ka, naka-plastic bag ka lang, tas mamatahin mo ko. Yun yung kabubuhan, putang ina nito mga dilawan na ito Itong mga tanga-tanga na mga dilawan na ito, talagang inaano lang nila yung mga sarili nila na pipiliin lang nila yung mga pwede nilang gamitin for propaganda, for trolling. Dahil yung mga yan, basta makakita yan ng kahit na maliit, katiting na bagay lang. Makakita yan ng katiting na bagay para maliitin tong or mapasama ang pangalan ng mga Duterte-aligned, may mga Duterte supporters, Duterte-aligned personalities. Gagawin nila yan. So ngayon, sinasabi nila na si Guanzon daw walang breeding, si Guanzon daw ganito, si Guanzon ganyan. Gago ba kayo? Hindi nyo nakita yung buong pangyayari. Dito lang kayo nagbase sa video na ito. Pero kung pagbabasihan mo yung video na ito, nakikita mo yung babae na halos umiiwas na kay Guanzon. Umiiwas kay Guanzon kasi alam na may kasalanan sila. Mantakin mo, maliitin mo yung tao. Sabihin mo na matanda na yan, dapat ang matatanda ginagalang Dito sa Pilipinas, kahit gaano ka bastos yung matanda, halimbawa ako, naglalakad akong ganyan. Umupo ko sa isang restaurant. Tapos merong isang senior citizen na alam ko naman na nag-uulyanin na. Tapos biglang irritable siya sa akin, asar siya sa akin. Sinabi sa akin, naalibadbaran kasi ako sa iyo, baka pwede. Lumipat ka. Putya, matanda yan May lola naman tayong lahat at lahat tayo, yung mga lola at lolo natin, nire-respeto natin yan Di ba kahit gaano kasusungit sa atin yan mga yan. So anong gagawin natin? Iiwas na lang tayo kasi matanda na yan. Sabi nga matanda na, intindihin mo na. Pero ito matanda, umuubo, imbis na maging concerned ka, aasarin mo pa. Na, uy, ang lalakas naman ng ubo mo.
Wala ka man lang face mask. Wala ka man pambiling face mask? O kaya may sakit ka ba? Kung may sakit ka, umuwi ka na. I mean, gaganunin mo ako. Sabi ko nga sa'yo, sukdulan talagang pambabastos yan. Putang ina, sabi ko, napakaswerte mo kuya kung ako ang ginanyan mo. Putang ina, tutubuan ka ng buhok sa akin. Kalbo rin kasi ito kalbo rin. Wala rin buhok. Putang, makikipag-umpugan ako ng ulo sa'yo, pakintaban tayo ng ulo, demonyo ka. Sinasabi dito ni Guanzon, mata pobre. So ibig sabihin, minatas siya. Dapat yun ang pinick up nitong mga gagong dilawan na to. At sinabi na isang kababayan natin minatas sa sarili niyang bayan, you should not be happy about it. Dapat magalit ka ron, hindi ba? Hindi ka na makakutsi! Ako ba pinili mo? No, I want your name! Jensen! Jensen! Sa isang Facebook video, ipinaliwanag ni Guanzon kung saan nagugat ang kanyang galit. Sinita raw kasi siya ng lalaki matapos siyang umubo dahil sa katinang lalamunan. You're coughing. You should leave the mall. You should stay at home. Sabihan ka ba naman, don't you have money to buy a mask? Di ba? Sabihan ka na ganun, putang ina niya. Ako gagawin mo. Sasampaling kita ng pitakang walang laman. Oo, maniwala ka. Hindi ako asar sa'yo. Nabastusan daw si Guanzon sa asta ng lalaki kaya uminit ang kanyang dugo. Humingi naman daw ng dispensa ang babae pero ang mister nito, tiningnan daw siya mula ulo hanggang paa. Sinampahan ni Guanzon ng kasong unjust vexation at grave oral defamation ang Ano mag-asawa. putang ina to? Mukhang ang paslupa ni hindi ka nakalakos. Ako, nagla-live lang ako, nakabos ako eh. I mean, ibig sabihin, tangina niyan, wag kasi kayo masyadong mayabang. Minsan yung mga troll, yung mga mapangmata, lalo sa social media, yung mga walang makain eh. Kaya nga lagi kong inaasar yung mga basher ko kung gaano ako ka-blessed. Oo, hindi kaya lagi kong inaasar yung mga bashers ko kung gaano ako ka-blessed. Alam niyo kung bakit? Oo, kasi nga, minsan talaga sa Pilipinas, yung crab mentality, yung kapag ka nakikita kanila na medyo umaangat ka, hilahin kanila pababa, ganyan mga Pilipino. Yung bumili ka ng gamit, parang achievement mo, yes, bumili ko ng gamit, out of my pinaghirapan. Sasabihin nila, tangina, utang lang yan eh. Yun naman, yung imbis na maging masaya ka sa ibang tao, sa achievements nila, putya yan, inaano mo, ini-stress mo yung sarili mo dahil sa inggit, mga inggitero mga Pilipino. O kaya minsan, ganyan tayo, nag-flex tayo ng mga bagay na meron tayo, kasi sigurado ko yan yung mga bagay na wala sila. Oo, kaya nga sinasabi nila minsan na ito iba naman yung kay Francis Leo Marcos, iba naman yun kasi putang ina yun, scammer yun. Loko-loko talaga yun, scammer yung magnanakaw yun. Iba yung ganun. Yung mga basher ni hindi basher yun, haters talaga yun, yung kay Francis Leo Marcos dahil putang ina nun kawatan yun eh. Mantakin mo magnanakaw ka tas i-flex mo yung mga pinagnakawan mo. Parang ano din yan eh, parang mga congressman din yan. Di ba? Magnanakaw yung tatay mo, kontraktor na congressman yung tatay mo, ninakaw niyo yung pera ng taong bayan tapos yung mga anak ko makapagyabang ng kanilang mga luho, ganun-ganun lang. Itong atin, yung mga bagay na meron tayo, pinaghirapan natin yan. We earned it. We saved before we got those things na meron tayo. Kaya yung mga pinaghirapan na mga bagay, dapat mo talagang i-flex yun sa mga tao na nangmamaliit sa'yo. Pero yung putyang ina, magnanakaw ka, scammer ka. Ginagamit mo yung ibang tao para para magkamal-kamal ka ng pera sa sindikato mo. Katulad nga ng mga congressman, katulad ng mga senador, katulad ng mga kontraktor, hindi ba? Pera ng taong bayan, yung ninanakaw ninyo tapos ang luluho nyo, ang gaganda ng mga gamit nyo. Wala yan. Walang kwenta lahat ng gamit na meron ka kung hindi mo pinaghirapan. Now, you can flex the things that you have, lalong-lalo na kung it's hard-earned and it's blood, sweat. It's your blood, sweat, and tears. Okay lang yan, ipagyabang kung minamaliit ka ng mga tao. Katulad ako dito, may pupunta rito, sasabihin ganito, ganyan. Sasabihin maitim ako. Gago ba kayo? The money that I spend para maging makinis ang mukha ko, I am sure, hindi nyo kayang i-spend yan sa mga sarili ninyo kahit sa mga pamilya ninyo. The money that I earned to put my kids in good schools, I'm pretty sure hindi nyo kayang gawin yan sa mga anak ninyo. Minsan yung mga taong mabababa, mga walang mga dukha, patay gutom at mga hampas lupa, sila pa yung magagaling magyabang. Nagkaroon lang ng 500 sa pitaka. Putang ina, akala mo kaya na nilang bili ng Pilipinas. Ganyan ang problema sa mga Pilipino eh. Kaya minsan di mo masisisi yung mga tao na lalong pinaghirapan nila, pinagyayabang nila yung pinaghirapan nila. Dahil mayabang ka rin eh. Di ba mahirap nun yung hindi mo naman tinatanong, yung hindi mo naman wala namang sabi-sabi, bigla na lang iyayabang yung mga bagay niya sa'yo. Yun, tadyakan mo. Pero kung putang ina, kamamaliitin mo ko, sasabihin mo ganito ako, tapos putang ina, mas mahirap pa buhay mo sa akin. Fuck you ka. Hindi ba? Sasabihin, ilagay natin sa ibang aspeto. Pero wag na, ituloy natin to. Sinusubukan pa namin silang kunan ng pahayag. Gate naman ni Guanzon. Hindi naman ako... Dito, panoorin natin yung isang ni Guanzon, yung kanyang paliwanag tungkol dito. Ayan, kasi nag-Facebook live siya at pinaliwanag niya kung ano yung nangyari. Pakinggan. Morning. Thank you sa mga nag-alala sa akin. At nag-video lang ako ngayon, kahit short lang ito, just to assure you that I'm okay. Mataas ang blood pressure ko kagabi, pero it's stabilized naman. And alam nyo naman ako, hindi naman ako nagagalit kung hindi talagang sukdulan yung injustice or mali, di ba? Si BBM nga, di ba? Tumayo ako doon sa katedral. Talagang speech ako doon na halos walang pahinga na. Banat talaga. Ito. Hindi naman pwedeng palampasin yun. Pag ilaalipusta ka na. Dinidefend ko nga ibang tao pag ginaganon sila. Sarili ko pa kaya. Sabihan ba naman niya ako sa Rockwell Mall na you're coughing. You should leave the mall. You should stay at home.
para bang siya may-ari ng mall. 'Di ba? Na para bang siya may-ari ng mall. Kung ako din sabihan mo talaga ng ganun, puta, dalawa tayo lalabas dito. Bakit ako lang? Puta, hahatakin kita palabas. Doon yung nagsimula. Saka ang dami kong kilala doon sa Rockwell Mall. Nakapaligid doon yung mga residents doon. Kilala ko yan sila, kilala nila ako. Isa pa nga, sinabi pa siya sa akin nung pinuntahan ko siya, I'm sorry sir for the commotion. Sabi nga niya, Miss Gonson. Gumanon pa nga. Ibig sabihin, O tinan mo, kilala siya doon. Kasi alam nila si Guanzon, LGBT. Oo, member to ng LGBT. Tomboy to Mo tinawag nga siya doon, sir. Meaning, kilala siya doon. Agaron siya. Is a part of that community. And then somebody outside, or from the outside, goes in na magfi-feeling elite. Ganyan yung mga dilawan Ganyan yung mga dilawan, ganyan kumilos yung mga dilawan. napahiya talaga ako doon sa ginawa ng tao yun. Sabihan ka ba naman? Don't you have money to buy a mask? Bawal pala sa kanya kahit umubo ka lang minsan. Kahit nasa public Rockwell Mall ka. Naman yung mga tao doon, they're very courteous They say hello to each other, familiar faces. Obviously, hindi siya taga doon. Later we found out, hindi talaga sila taga doon. Kasi nung nasa police station na sila, syempre may mga ID na sila. Nagreklamo po talaga ako sa police and filed the case for unjust fixation and grave oral defamation last night. Kahit gabing-gabi na I wasn't feeling well and I'm tired and I had no dinner. Many people naman na kontra sa akin, they're taking advantage of this to malign me. Pinapaalala ko lang po sa tumuha ng video na bawal po talaga sa batas yun, kaya pinagbabawal yun sa Rockwell Mall. You have violated my right to privacy and that is a criminal offense. Kaya sana po pag nakita nyo yung video ko later, maybe later this afternoon, ay mas makita nyo yung buong katotohanan and story, and you can comment and if you like to defend me in any Facebook post. Thank you very much. Actually, being Guanzon, hindi actually mas hinangaan ka nga ng taong bayan Kasi ibig sabihin, you walk the talk, hindi ka supot. Ibig sabihin, talagang may paninindigan ka. Kasi being Guanzon is an official of court. Ano yan? Abogado yan. Hindi lang siya normal na abogado. Naging tawag dito, Comelec commissioner pa ito. Tama ba? Commissioner ba tawag sa kanila? Yung basta yung nag-ano pa to sa kaya nga tinatawag siya na Commissioner Guanzon kasi naging Comelec commissioner ito, mga boss. At nakita nyo naman, sinaktan niya ba yung tao? Hindi. Sinigaw-sigawan niya yung tao because altercation nga. Meron ba nag-aaway na nagbubulungan? Natural, magtataasan na talaga ng boses yan. Ang kita mo hanggang saan dumating yung altercation nila. Umabot hanggang presinto. Kasi alam ni Bing Guanzon kung ano yung karapatan niya at alam niya na may nilabag na batas etong mga ito. At kapag may nilabag kang batas, kaya hindi pwedeng bentalo-bentalo na yan. Pag may nilabag kang batas, mananagot ka sa batas at kailangan ka talagang hulihin ng pulis at magpapiyansa ka. May piyansa man yan, yung mga sinasabi niya unjust fixation, oral defamation, may mga naman yan, may mga piyansa naman yan, din mahabang buhay na pagkakulong, pero maaabala ka talaga dyan. At saka aasuntuhin ka talaga nito ni Guanzon. Ibig sabihin ito si Guanzon, alam niya yung batas, hindi siya lumabis doon sa dapat niyang gawin, bagamat sumisigaw siya because syempre inabuso ka nga nilabag nga yung karapatan mo natural, alam nga naman pulbuhasan mo pa yan, alam nga naman make-upan mo pa yan, masahihin mo pa yan, di ba? So the fact na umabot sila doon sa presinto, ibig sabihin matino ang utak talaga nito ni Guanzon, dinadaan niya sa tamang proseso. Ito si Guanzon, may mga bodyguard dyan. Si Guanzon may mga may mga, considering that you are a former commissioner, yung iba nga dyan hindi wala namang kwenta yung mga ahensya nila ng gobyerno, wala na sila sa gobyerno, may mga bodyguard pa binabayaran pa rin ng ng mga kaibigan nila ng mga nasa gobyerno yung mga bodyguard nila so pasalamat nga si Kuya, ito si Guanzon, hindi tumapang-abuso sa kapangyarihan hanggang ngayon, may bodyguard pa because every commissioner, every high-ranking official sa public service, may mga bodyguard dyan. Even when they're retired, look at the retired generals. Even if they're retired, they still have their security detail. Ito si Bing Guanzon, ako taas ang kamay ko sa iyo. Nakita ko na talagang may bayag ka, mas may bayag ka pa kaysa dun sa mga dilawan tayo na mga lalaki. Na you stood your ground, you know your rights, and you are and hindi ka lumabis doon sa dapat na moral na gawin ng isang tao. Hindi ka nanakit, hindi ka nampukpok. Yan na yan. Lahat ng tao makikita yan. So kahit na anong pagmamalain ng mga dilawan tayo, loyalista sa ginawa mo, sigurado ako hindi nila kayang gawin yan dahil mga supot pa sila, hindi pa sila tuli. Mas tuli ka pa kaysa sa kanila, Bing Guanzon. Mahusay. Pinagtanggol nga siya ni Robin di ba? Pinagtanggol siya ni Robin Padilla, pinagtanggol siya ni nung mga Duterte supporter. Kaya okay yan. Wag kang masyadong isipin yung mga yan. Dito naman tayo sa Pasko. Sabi ni VP Sara, ang Pasko ng mga Pinoy malungkot dahil sa korupsyon. Pasok. Pero umaasa siyang magiging maganda ang sitwasyon sa susunod na taon.
Malungkot ang Pasko natin dahil hindi natin gusto ang mga nangyayari sa ating bansa, lalong-lalo na yung mga iskandalo sa korupsyon at yung pag-aabuso sa posisyon at mga opisina ng gobyerno. Pero kailangan natin maging matatag. As Filipinos, we are known to be Doon natin simulan. Kayo ba naniniwala na hindi okay ang Pasko natin ngayon? Di ba sinabi ko na rin naman yan sa inyo na usually pagtungtong ng September, festive na yan. September, may mga Christmas trees na yan, may mga ano na yan. Inaantay nila mag-November 1 na lang. Pag nag-November 1, natapos na yung undas, simula na caroling yan. Simula na caroling yan, mauubos ang ano mo, kakapatawad, patawad, kasi kanta ng kanta yung mga yan sa ano. I mean, tayo mga Pilipino yung pinakamahabang mag-celebrate ng Pasko. And even if mahirap naman tayo, hindi naman natin alintana yun eh. Since mga bata tayo, kahit naman mahirap ang buhay natin, pag Pasko, Pasko eh. Pero napansin nyo nitong mga nakaraan, hanggang November na, natapos na yung undas. Tapos natapos na yung undas pero parang hindi pa rin makapag-celebrate yung tao sa Pasko. Sa sobrang dami ng iskandalo talaga nangyari sa atin. Kaliwat kanan, sabi ko nga sa inyo, napakagaling ni Bongbong Marcos kasi yung iskandalo, hindi ka makapag-focus sa isang iskandalo eh. Because one scandal after another. Kumbaga can of worms talaga eh, yung nabuksan nung nagsalita siya tungkol sa flood control. Yung mahiya naman kayo, it opened a can of worms eh. Talagang ang daming issues. O kung babalikan niyo nga, sabi ko nga sa inyo, umpisa pa lang ng panunungkulan nila, smuggling na agad. Smuggling ng asukal, smuggling ng bigas, smuggling ng sibuyas. Tapos biglang nagkaroon ng Maharlika Investment Fund, di na daw tayo mangungutang sa ibang bansa. Yung investment fund daw na yun ang gagamitin natin. Kinuha na ng pera yung mga ahensya ng gobyerno para dun sa pondo na yun. O tapos ano nangyari? Wala. Ito yung PhilHealth, ninakawan ng pera. Iba pinababalik yung pera, tapos ayaw nilang ibalik. Ano pa, binenta yung binenta yung mga ginto. O di ba? Ang dami talaga. Pina-impeach si BP Sara, pinadala si Pangulong Duterte sa ibang bansa kahit na may korte naman tayo sa Pilipinas at hindi tayo member ng ICC. Pag nanakaw sa flood control, pag nanakaw sa DepEd, pag lahat talaga mga bossing. Sabi ko nga sa inyo, sa sobrang dami ng skandalo ni Bongbong Marcos, you will lose count. Hindi mo alam kung saan mo i-attribute, ididikit yung administration niya sa mga iskandalo kasi kay Pangulong Duterte, ididikit mo yung pangalan niya saan? Sa war on drugs. Yun lang. Isa pa kay Ramos, ididikit mo yung pangalan niya doon sa yung Clark. Yung pagbebenta ng Clark, di ba? Tsaka yung Bonifacio Global City. Biglang nawala yan, biglang naging pribado o ano pa. Si Binay, may ko-connect mo sa specific na corruption. Si Erap, may ko-connect mo doon sa plunder case niya na yung tomato excise tax ba yun? Si Marcos Sr. Yun si Marcos Sr. madami din eh. Pero siya, yung ill-gotten wealth, doon mo lang yun yung maaalala mo sa kanya. Kay Gloria Arroyo, yung Hello Garci at saka yung CTE deal. Kay Pinoy, anong may didikit mo kay Pinoy? Pag naalala mo si Pinoy, Mama Sapano. 'Di ba? Yun yung mga pero pag kay Bongbong, pag natapos si Bongbong sa 2028, saan mo i-attribute yung pangalan ni Bongbong na negatibong nangyari sa bayan? Ang dami. You will lose count. Hindi mo malalaman ay ito. Ang dami talaga. So ganun katindi, ganun kabalasubas, kabarubal, kamagnanakaw itong mga to. Kaya nga may pinost ako eh. First, second, and third generations of Marcos na magnanakaw. Magnanakaw si senior, magnanakaw yung junior, di umano magnanakaw din yung anak na si Sandro, di umano. Di ba? Tapos iboboto nyo pa ba yung mga yan? Lahat ng itataas ng kamay ng mga yan, wag niyong iboboto kahit dati pang Duterte supporter yan. Kahit dati pang Duterte, wag niyong iboboto basta itinaas ng kamay nila, ibig sabihin satanas yan. Di ba? Ganun lang yun. So hindi talaga tayo makapag-celebrate ng Pasko kasi litong-lito tayo. Hirap na hirap ang buhay ng mga Pilipino. Pagtaas ng presyo ng bilihin, pagtaas ng presyo ng bigas, pagbagsak ng dolyar at its lowest. Talagang grabe yan pagka inisip mo, pagdami ng droga. Hindi mo talaga alam, madami tayong nakalimutan pa. Ang dami pa nilang mga iskandalo na hindi na natin maalala, naabaon na dahil nga dito sa dami ng pagnanakaw nila. Mantakin mo mali-malita, trilyon. Si Janet Napoles, ano lang yan, 10 billion lang, ito trilyon. Ang pinag-uusapan natin. Tapos si Inday Sara ang tinatrabaho. Diyos mio. So ang Pasko ng Pinoy malungkot talaga. Not because we are poor, because we've been poor naman na, third world country tayo. Not because salat tayo sa mga bagay, but because mahirap na tayo, salat na tayo sa ibang bagay. Ninanakawan pa tayo. Akala natin mahirap ang bayang Pilipinas eh. Pero ang yaman-yaman pala natin, ang dami-dami palang pera na imagine mo if this money pumunta talaga sa mga serbisyo, pumunta talaga sa infrastruktura, pumunta sa mga eskwelahan, sa mga ospital, di sana tayo nahihirapan. Sana siguro pwede na tayong bumalikat sa Malaysia, pwede tayong bumalikat sa Taiwan, walang hiya. Mantakin mo Cambodia, ang hirap-hirap ng Cambodia, mas angat na sa atin ngayon dahil sa mga politiko natin na mga magnanakaw. So malungkot talaga. Malungkot na wala ka ng pera, ninakawan ka pa. Okay lang yung wala kang pera eh. Sanay ka na doon eh. Pero yung tangina wala ka ng pera, pag uwi mo ng bahay, yung kaisa-isa mong telebisyon na inaalagaan nyo na lang ang meron, kaputan ninakaw pa. Hindi ba masyadong malungkot talaga yun? Okay lang, halimbawa ako mayaman ako, ninakawan ako, insured naman yung mga nanakaw sa akin, mababalik yun sa akin. So hindi ako masyadong malulungkot. Pero pagka ang dukha,
ang hampas lupa ay ninakawan mo. Grabe. Oo, grabe ang karma talaga na aabutin mo sa langit. Maniwala ka, Bongbong, antayin mo yung karma mo. Ikaw, Sandro, ikaw, Romualdez, antayin nyo yung karma ninyo. O ang ano nyo dito, yung bagsak, lugmok na tao, yun pa yung binalarhura ninyo, yun pa yung mga ninakawan ninyo. Walang kapatawaran yan. So, hindi lang malungkot physical, itong nangyayari ngayon sa atin, malungkot to hanggang sa puso, hanggang sa kaluluwa natin. Bakit? Kasi ito na nga yung mga panahon na makakalimutan mo pansamantala yung problema mo, 500. Yun lang ang tingin nila sa pagsasalo-salo ninyo. Hayop talaga. Resilient. Kaya kailangan natin itawid itong Pasko na ito na merong pag-asa sa ating mga puso. At syempre ipagdasal natin yon na mas maganda ang ating taong 2026 sa kung ano man yung dinaanan natin ngayong 2025. Kaugnay naman sa desisyon ng Korte Suprema Hindi ba? Palakpakan natin si Inday Sara. Ang ganda ng mensahe. Ang ganda ng mensahe na malungkot man tayo ngayon, may mga nangyayari mang masama ngayon, manalangin tayo because again, prayers can move mountains. Manalangin tayo na itong darating na taon, paliwanag na ng paliwanag. Yes, because the dark times of the Philippines is nung nanalo talaga ulit ang mga Marcos, nung nakabalik sila sa kapangyarihan. Nung kay Marcos Sr., yung darkest hours ng Pilipinas, binigyan natin sila ng second chance, mas madilim pa talaga pa pala. Mas madilim pa sa dark yung nangyari sa Pilipinas. And as it drags on at patapos na ng patapos yung kanilang pamumuno, papunta na tayo ng papunta sa maliwanag. Para yung tunnel na pagpasok mo, madilim, patay yung ilaw mo, pero doon sa dulo, merong maliit na liwanag na pag napuntahan mo yun, tapos na ang dilim. Light at the end of the tunnel. What is the light at the end of the tunnel? The light at the end of the tunnel is VP Sara leading the country. Even though lugmok na lugmok ang Pilipinas, Inday Sara will try her hardest para ang bayang Pilipinas ay may angat niya ulit. She is the light at the end of the tunnel, mga bossing. And pag natapos natin yon, yung madilim na dako na yun ng buhay natin, which is itong second coming ng mga demonyong Marcos sa Pilipinas, magiging maayos na ulit. At siguro naman matututo na tayo doon sa aral ng kadiliman. Matututo na tayo. And after Inday Sara, we should vote another, not specifically a Duterte, but a Duterte-like leader sa Pilipinas. And I hope na yun na yung maging standards natin ng pagpili ng mga leader pagdating sa future. So unti-unti, 2026, malulusutan na naman ni Inday Sara yung panibagong impeachment complaint laban sa kanya na pinaiingay ng mga makakaliwa at saka nito ni Erwin Tulfo. Huli na ni Erwin yan ha, putangin na nyo naman pagka yan nagre-electionist pa yan at nanalo yan, tanga na talaga kayo. Huwag na tayo magboto ng mga Tulfo, putangin na mga salot yung mga yan. Yung isa, may napapabalita pa si Rapi Tulfo daw, putangin naman nyakol ha, kayo talaga mga balibalita nyo, wag ganun. Meron daw isang Viva Max na na babaeng may R daw yung pangalan tsaka may F. Ang laki daw magtip-tip pa lang yun ha. Pucha manyakis, may asawa na, may mga anak na may mga anak ng mga balyena mag-aasawa kasi ng pangit tas mabababae. Yan ang hirap. Joke lang po yun ha. Joke lang yun. Mag-aasawa ng pangit tapos magbababae. Walang hiya talaga. Diyos ko po. Grabe naman kayo sa makapangit. Ayun na nga. So tingnan pa natin yung iba pang balita kay VP Sara patungkol naman dito sa Unity. Dahil Unity daw ulit, nagre-request na naman ng Unity itong mga demonyo. Yan, i-play natin to. Vice President Sara Duterte ang alok na dialogo ni Pangulong Bongbong Marcos para sa Unity. Narito ang express report ni Bril Montalvo. Para sa Unity, Ito na naman yung Bril Montalvo na taga Mindanao TV5 na fake news peddler. Na motor vehicle, naging motorcycle. Utangin na ka Bril Montalvo, malis ka na sa trabaho mo. Magkulot ka na lang, tsaka magtuwid ka na lang ng buhok sa parlor. Doon ka na babagay, huwag ka na mag-report, puta fake news ka. daraw makipag-usap si Pangulong Bongbong Marcos sa lahat, kahit pa kay Vice President Sara Duterte. Natanong tungkol dyan ang bise. Ang sagot niya, nasa The Hague, Netherlands si VP Sara para bisitahin ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC Detention Facility. Habang naroon, nagpasaring din ang bise tungkol sa korupsyon. Malungkot ang Pasko natin dahil hindi natin gusto ang mga nangyayari sa ating bansa, lalong-lalo na yung mga iskandalo sa korupsyon at yung pag-aabuso sa posisyon at mga opisina ng gobyerno. Pinaghahandaan na rin daw ni VP Sara ang muling pagsasampa ng reklamong impeachment laban sa kanya. We're about to release a statement about the impeachment, no? So lalabas namin yan sa Monday. Sinabi nga niya doon sa kanyang impeachment, ang sinabi niya dyan is ganito. Sinabi doon ni Jesus Escudero tsaka ni Toby Chanco na ginamit yung pera ng taong bayan, dinadanggel o pinang-aakit yung pera ng taong bayan mismo, mga allocations, insertions para sa mga pipirma ng impeachment niya. So ginamit ang pera ng taong bayan para lang dito sa impeachment na ito na illegal yun kasi hindi mo pera yun Parang lumalabas kasi na naging pera ni Romualdez yun na ginamit niyang pang tawag dito parang bribery. Binribe niya gamit yung mga proyekto. Halimbawa ikaw may congressman ka, meron kang proyekto, mapupondohan yung proyekto mo pag pumirma ka dito sa impeachment ni VP Sara. Kaya overwhelming talaga yung pirma na nakuha nila. It's because syempre ikaw, congressman ka, may constituencies ka, pinangako mo itong proyekto na to sa mga constituents mo nung kampanya, and gagawin mo lahat ng kaya mong ng magagawa mo para mapondohan yun At ito na isang pirma lang mapupondohan na yun
O alam mo naman siguro bilang isang congressman na hindi ka mai-impeach naman. Hindi ka naman talaga mai-impeach kahit na pirmahan ko 'to eh. Dahil sobrang popular mo eh. Sigurado ako yung mga kaalyado mo sa Senado, hindi yan papayag. So, for the sake of my project, sige, pipirma na ako. So, alam mo yun, ginamit yung pera ng taong bayan para ma-motivate itong mga mga congressman na pumirma. Pero mind you ha, itong si Bong Revilla, itong pamilya niya, yung anak niya sa party list, si Brian, basta, tsaka si Lani Mercado, yung tatlong Revilla na congressman, hindi yan pumirma sa impeachment ni BP Sara. Alam nyo ba na yun ang naging rason, yun ang naging dahilan na kung bakit siya hindi nanalo or hindi siya ipinanalo nung nakaraang eleksyon. Kasi dinaya talaga nila yung COMELEC. Kung dinaya mo yung COMELEC, magpapasok ka ng mga tao mo. Malakas si Bong Revilla nun. Hindi natatalo sa eleksyon yan si Bong Revilla. Natatapos ang termino niyan. Ang laki ng boto ng Cavite. Isa yan sa pinaka-vote rich. At saka si Bong Revilla sa probinsya. Kasi si Ipe, si Philip Salvador, grabe, ang clamor ng tao sa kanya. Philip Salvador yun. Si Bong Revilla, aktibo na artista at saka aktibo na, na politiko yan. Pag yan, nag-ikot sa buong Pilipinas, ang lakas talaga yan sa probinsya. Kaya nga hindi natatalo si Lito Lapid Hindi natatalo si Robin. Hindi matatalo yan si Kaya nga hindi tayo naniniwala na si Philip Salvador natalo Dahil grabe talaga ang hatak ng artista. Hindi lang basta artista, yung artista na malaki ka. Yung bidang artista ka. Iba talaga hatak niya na boto sa probinsya. At napakalaki ng boto ng probinsya. Kaya ito si Bong Revilla, hindi ako naniniwala na natalo yan eh. Or kung natalo yan, hindi papasok si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan eh. Hindi papasok yun sa buong Pilipinas, Bam Aquino. Dalhin mo si Bam Aquino sa liblib na lugar. Si Bong Revilla, kilala si Bam Aquino. Hindi, ba't may boboto si Bam Aquino? Boboto mo si Bong Revilla, di ba? So ang ibig ko sabihin, kung dinaya ang COMELEC ng administrasyon, inilaglag ni Bongbong si Binay at saka yan si Bong Revilla for a reason. Nakita nyo, napansin ninyo, kaya hindi nanalo si Bong Revilla, ilalaglag nila yan talaga dahil napapansin na nila na pera putang ina, delikado nahuhuli na yung corruption natin Hindi ba? Nagkakaproblema na. Kasi tinan mo, noong 2024 mga bossing, doon nagsalita si Pangulong Marcos patungkol sa 5,500 flood control project na ibinisto ng langit, nagkabagyo, nagkabaha, and so on and so forth. So nagkaroon ng eleksyon 2025. Kasama niya itong mga to, Binay, kasama niya yung kasama niya, hindi pala si Binay, si Abby Binay yung kasama niya, di ba? Oo, wala na si Binay, di ba? Si Bong Revilla. So ngayon, itong si Bong Revilla, nakita niya na parang putsang ina, mukhang Duterte talaga to Pucha, yung mga pamilya nito, nasabihan na wag pumirma sa impeachment ni BP Sara. Diyan nagsimula yung problema nila. Nagkataon lang kasi, si Bong Revilla kasi, kaya lang din naman yan tumakbo under Uniteam. Yung alyansa, di ba? Alyansa. Kaya yung tumakbo ng alyansa kasi siya ang presidente ng Lakas CMD. Si Bong ang presidente ng Lakas CMD at dahil nga nagsanib puwersa ang Lakas CMD kasama ng Partido Federal PFP, Partido Federal ng Pilipinas, yung partido yan ni Bongbong. Wala siyang choice but to run sa under ng administration. Kaya tingnan mo pati yung Cayetano tumakbo kasi nga walang choice Kaya nga si Aimee doon din sa alyansa kasi walang choice. Yung mga partido nila and since they're members of the party, nag-isa sila, nag-unite sila. So na-check nito ni Marcos na itong si Bong Revilla, hindi kanya. Itong si Bong Revilla, the fact na yung mga pamilya niya hindi pumirma sa impeachment ni VP Sara, ibig sabihin, hindi kanya talaga si Bong Revilla. Kaya ganun. Ngayon, tinitira nila si Bong Revilla, tinitira nila si Jinggoy because they are the most vulnerable na mga senators pagdating sa pera dahil nagkaroon na sila ng kaso patungkol sa pera. Ganyan yan. Talagang sinasakripisyo nila yung mga yan, si Bong Revilla para, alam mo na, sinasakripisyo si Bong Revilla para yung may masisi sila. Kasi ganun ang ginagawa nila Isisisi nila sa mga mga kakampi at mga kaalyado nila. Tatry nila yung mga kaalyado nila. Wala akong edits and amendments doon. Sinagot din ng BISE ang mga bumabati ko sa kanyang opisina dahil sa pagbili umano ng overpriced na laptops. Wala pong findings na ganun ang commission. Exactly. Walang findings ang Commission on Audit ng misuse ng funds, ng overpriced. Kaya yung mga nagmamagaling na mga dilawan na nagsasabing motor vehicle, aircon, TV, and so on and so forth, you do not have an authority na mag-audit kay VP Sara because the auditors itself cleared the OVP against anything na mayroong mishandle ng pondo at inisyuhan na naman nga sila ngayon ng panibagong unmodified opinion. So, yan sila fallacies at saka yung mga kung sino-sino mga vlogger na mga tuyot, mga vlogger na walang followers, mga vlogger na mga bobo na nagsasabi na masyadong mahal yung mga gamit na binili ni Inday. Bisitahin nyo yung procurement ng ibang mga ahensya ng gobyerno at tingnan ninyo kung sino sa mga agencies ng government ang frugal, ang matipid. Again, mas malaki pa yung daily flood control budget natin at 1.6 billion kaysa sa budget ng OVP for the whole year. 800 plus million lang ang budget ng OVP sa isang taon. Na meron silang 10 satellite offices, nagbibigay pa sila ng serbisyo. Kaya nga nagparapol yan, Joy dishwashing paste na nakuha ko Because wala ka ng wiggle time para makapagnakaw diyan. Wala ka ng sobrang allowance para
maano mo, maibulsa mo dyan. At 800 million, isang buong opisina na ang function ay buong Pilipinas. Puta, napakaliit niyan. Mas malaki pa yung insertion ni Risa Ontiveros kaysa sa budget ni Inday Sara ng isang taon. O mas malaki pa yung mga ninanakaw nila kaysa sa budget ni Inday Sara ng buong taon. Sabi ko nga sa inyo, gumagana ang Office of the Vice President sa ganun kaliit na budget for the longest time. Imagine, ibigay mo kay Inday Sara yung lahat ng budget ng Pilipinas. Imagine kung anong kaya niyang gawin sa pera na yan. An audit. No, kung nakita niyo sa statement ng Office of the Vice President, pinublish na yung report ng Commission on Audit at wala silang findings of any wrongdoing sa Office of the Vice President. Sa audit report ng COA, nakalagay ang 3 million pesos na binili umanong laptops ng OVP. Pero paglilinaw ng OVP sa COA, nagkamali lang ng paglista ang staff. Hindi raw ito laptops kundi mga photocopying machine na hindi naman binili kundi dinonate at isang desktop computer. Nagbabalita mula sa frontline. O, di ba? O. Basta ganito lang mga bossing. O, katulad ng sinabi ni Inday Sara, maaaring mahirap ang pagdadaanan natin ngayong Pasko, pero 2026 na, 2027 na, 2028 na. Alam ko naman, sabik na kayong lahat na palitan itong administrasyon na ito. Hindi man sila napalitan katulad nung nangyari kay ERAP, katulad nung nangyari kay Marcos Sr. Pero 2 taon na lang yan. Maaaring yung 2 taon na yon mahirap, maaaring yung 2 taon na yon madilim, maaaring yung 2 taon na yon magulo. But it will end. Lagi nating tatandaan na no matter how long 2 years is, it will end. Matatapos din yan. Hindi kumbaga, lahat ng bagay ay may katapusan at sa 2028, lahat ng kademonyohan na ginawa nila sa bayang Pilipinas magtatapos, and let us all look forward to putting the best candidate, the best president sa Pilipinas na ayusin yung gulo at kakababuyan na ginawa nila. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog mga bossing. Mabuhay ang bayang Pilipinas.